So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin mga kahombre ko ang the biggest ever drama sa buong social media mga kahombre ko. Kung saan involve ho ang ating kaibigan na si Sash Nalaparan mga kahombre ko at ang kanyang boyfriend o ex-boyfriend na ang pangalan ay Boss G mga kahombre ko. Hindi ko ito kilala personally mga kahombre ko. Nakilala ko lang ito back in the day nung nagpo-promote pa rin ako ng online casino mga kahombre ko. Pero itong tao na ito mga kahombre ko, as per Sash na, ay marami hong pera mga kahombre ko na tinakbuhan. So ewan ko mga kahombre ko, we'll see mga kahombre ko. Tingnan natin kung gaano katindi ang storya na ito mga kahombre ko. Napakalupit ho nito. Tignan natin kung totoo. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. So bago ho nangyari ang lahat mga kahombre ko, bigla na hong nag-status ang ating kaibigan na si Sian Gasa. Na naginip ako kanina habang nasa eroplano, hiwalay na daw si Sash na at jowa niya. Nangyari pa talaga yan, puta. Pero, anyway, mga kahombre ko, knowing these people, mga kahombre ko, magkakaibigan din ho kasi yung mga yan. So, definitely, baka nasabi na ni Sash na. Para alam niyo yun, hindi masyadong masaklap o mainit. Kaya nagpatulong sila kay Sian Gasa, mga kahombre ko. This is very possible, ha? Very, very possible to. Ito na ho ang sinabi, mga kahombre ko, ng ex ni Sash na, mga kahombre ko, ha? I posted about my financial problem 2 years ago. And hanggang ngayon, hindi ko pa din totally nababayaran lahat. But I'm still paying people kaya sobrang hirap ng situation ko. At umaabot sa time na kailangan ko munang umutang para masalo mga obligasyon ko. I had investors, especially sa mga kakilala ni Sash na, pero up until now, ginagawan ko ng paraan. Nakakabayad pa unti-unti pero I know it's not enough. I have no intentions to run and I am really doing everything I can para maayos ko ito. Ito naman, no, Mark o Boss G, no, ito ang aking tanong sa'yo o masasabi sa'yo, no. Sa dinami-dami ng iyong utang, no, sabi nga ni Sash na, inaamin mo naman, no, bakit nakukuha mo pa rin magluho, no? Talagang napakatindi ng mga luho mo. Kasi kung totoong gusto mong magbayad, o gusto mong makaipon, for sure, isang tabi mo muna ang mga luho mo. So, bakit patuloy pa rin, no, ang maayos at ang maangas mo na lifestyle kung tunay kang namomroblema sa pagbabayad mo sa iyong pinagkakautangan o mga pinagkakautangan? Ayan, mga kahombre ko, ay hindi klaro sa akin. Pasensya na kayo, Pero, I don't know. This story is coming to a very crucial ending na baka hindi masyadong maganda ang magiging review natin. Kasi pasensya na, although kaibigan ko nga si Sash na, kailangan ko lang maging totoo sa inyo. Kasi wala hong tao na magsasalita ng ganito, I'm doing everything I can, kuno, no? Para masalo ang mga obligasyon ko, tapos biglang ganito ho ang mga lifestyle. Noon, panay flexing at pakita ng kung ano-ano mararangya sa'yo. Ewan ko lang kung yan ba talaga ang mindset ng gusto ko talagang bayaran kayo. I don't know, man. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pag-intindi at pasensya na ibinigay mo sa akin. Sa mga oras na dapat sumuko ka na, pero pinili mo pa din ako. Pasensya ka na kung hindi ko napanghawakan ang mga pangako ko, pero sinubukan ko talaga i-survive lahat. Pasensya ka na kung nadadrag kita sa mga desisyon ko sa buhay at nadadamay ka sa mga bagay. Salamat sa 3 taon natin. Itong mga taon na to ang pinakamasayang taon ng buhay ko. Mula kwentuhan natin sa siyang, di ba? Kwentuhan natin sa siyang. Alam niyo naman kung ano yung siyang, Shangri-La, isa ho.
sa pinakamahal na hotel sa Pilipinas, mga kahombre ko, ha? O, pumapatak ho ng ganito ang daily expense dyan sa hotel na yan. Putik, matibay. Sa pagbagsak at multo sa Mariana Heights, di ba? Kung saan-saan ka pa rin nakakapunta, kung ano-ano pa rin ang napaggagawa mo, Mayabang ka pa rin kasi hanggang ngayon. sa paldo at masayang bahay sa Taguig at sa masasayang alaala natin sa Pasig, yung mga bansa na dahil sa'yo, napuntahan ko. Yung mga akala ko, hindi ko magagawa, nagawa ko ito ng kasama ka at sobrang saya ko nun. Salamat sa mga oras na gusto ko na sumuko pero binigyan mo ko ng rason para bumangon. Dito mga kahombre ko, sa salita niya pa lang flexing na agad. So understand this, para sa mga naging investors ng tao na ito, para sa mga taong inutangan nito, kung ano man yan mga kahombre ko, good luck na lang ho kung posible pa na mabawi nyo ang pera nyo mga kahombre ko. Ulol, gago, wala na to. Wala status pa lang, wala na hutong humbleness para sa akin Ako mga kahombre ko, kaibigan ko naman din talaga si Sashna, pero man, grabe hong kayabangan at kaasbagan pa rin itong tao na ito, kahit na ang dami niya naman dapat bayaran. Kung ano-ano pa nagawa niya, kung ano-ano pa mga napuntahan nila, di ba? Matagal-tagal na itong problema na to, 2 years ago na ho ito, mga kahombre ko, So, definitely, yung first year nila, hindi naman siguro ganitong kalupit yung kanilang mga nagawa, di ba? For sure, even nung panahon na hindi niya na mabayaran yung mga utang, nagagawa niya pa rin to. Ano ex, kumusta ka na? Lalakad ka na lang ngayon Kung ako sana yung pinangasawa mo, di sana hindi ka naiinitan dyan. Kumusta buhay? Kumakain ka pa ba? Parang pumapayat ka na. Sana nasa aircon ka ngayon, malaking bahay. Yung may kotse ko, ganda-ganda Ano, nandito ka ngayon. Kaso wala, pinili mo yung iba. Kung sa akin ka sana, sayang talaga. Di okay. Di wow. Salamat sa mga oras na gusto ko na sumuko pero binigyan mo ko ng rason para bumangon. Naman syempre, sa pag-iibigan nila yan, mga kahombre ko, hindi natin yan pwedeng questionin. Wala nang makakatumba sa mga bagay na napagsamahan natin. Ito yung mga masasayang alaala na habang buhay kong dadalhin. Mahal kita sobra. Alam mo yan. Alam mo, kaligayahan mo nagpapasaya sa akin. Wala na akong ibang mamahalin pa sa buhay ko tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Imposible yon. Kasi sigurado naman na ikaw ay magkakaroon din ng asawa. Grabe ka naman. To the point na sinabi mo to publicly. Hiya mo Sa susunod, pag ikaw ay nagkaasawa, baka mamaya may mag-post ito sa mga magiging wedding pictures nyo, Yari ka dito. Pero pugin ang ina mo, awit ka Dapat di ka nagsalita ng tapos, Mamimiss ko yung tawa mo, mamimiss ko kwentuhan natin, Netflix natin, lambingan natin, tawanan, chismisa, lahat ng ginagawa natin dalawa. Mamimiss kita, mahalin. Asa rin, pagsilbihan, alagaan, at higit sa lahat, mamimiss ko yung ngiti mo na pag nakikita ko, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ipagpapatuloy yung laban ko sa buhay. Mamimiss kita, Sashna. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung pagsubok na ito. Wala na talaga akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Definitely. Kakayanin mo yan, for sure. Sa mga oras mo na nasayang ko sa pagbibigay sa akin ng paulit-ulit na chance pero hindi ko pa rin inayos ang buhay ko sa mga betrayals, sa mga sakit na naibigay ko sa iyo, sorry. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, pag hindi ho third party ito, baka mga kasinungalingan, mga kahombre ko, di ba? Kasi nga, mga kahombre ko, pinapalabas ho nila na kesyo, walang kinalaman si Sashna sa mga naging lapses ng tao na ito sa mga investors at sa mga taong humahabol sa kanya. Tama? So, yun. Ang hirap lang din ang sitwasyon ko pero alam kong walang explanasyon para ma-justify yung mga pangakong napako. Inaamin naman. So, hindi mo na to pwedeng kasuhan, I think, mga kahombre ko, kasi I don't know, kasi nangangako naman tong tao na ito, no? Pero baka pwede to large-scale estafa. Pero nagbabayad naman siya at saka kausap niya naman siguro yung mga investor, magbabayad siya. So, baka kaya hindi to tinutuluyan ng large-scale estafa. So, alam kong binigay mo sa akin lahat ng kaya mo pero sinayang ko. Alam kong kasalanan ko to lahat. Sobrang sakit. I'm so sorry, baby.
baby. Ayaw ko magsabi ng paalam dahil sisikapin ko pa rin tupadin yung pangako ko sa'yo na ayusin kong buhay ko at baka balang araw magkaroon ako ng chance ulit. Wala na kasi talaga akong gustong makasama kundi ikaw. So, yan mga kahombre ko. Dito, puro love story na nila. Siyempre, hindi mawawala ang Diyos. Ipagdadasal kita palagi. Siyempre, mga maka-Diyos utong mga to, no? Anyway, sabi ko nga mga kahombre ko, pag mga post na ganito, huwag nyo idamay ang Diyos. Para sa akin, mga kahombre ko, I really hate people na kinokall out ang Diyos lagi sa mga kabalbalan nila, sa mga nangyayari na ganito, lalo na ho online. Okay, nahihipokritohan ako sa ganyan. Demonyo kayong hayop kayo, mga satanas kayong lahat. I don't know, maybe ako lang to, pero pasensya na kayo kasi para sa akin ang Diyos ay dapat very sacred at nasa sayo lang, mga kahombre ko. Ikaw yon. Wag mo nang pakita sa tao yan. Okay na yon, man. Okay na yon, di ba? I don't know. Anyway, Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. PS! Ito na inaabangan nyo. Ito na yung issue dito. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuto. Bakit todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niyan si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Walang alam o na pala si Sashna sa mga nag-invest sa akin. Like I said, I posted about this 2 years ago. I lost 150 million in crypto. Yes, I was stupid doing leverage trading. Walang trabaho eh. Walang trabaho, no money, no honey. Ayun ang totoo. Hindi ko maintindihan dito sa part na ito mga kahombre ko kung bakit nila pilit tinatanggal si Sashna sa frame. Wala namang problema, di ba? Wala naman nagsasabi ng kung ano-ano. Bakit po kaya ganyan mga kahombre ko? Basta, kumbaga para lumalabas na wag niyong idamay si Sashna sa ship na to, di ba? Yun lang naman yun, no? Sige lang. Ngayon, sabi naman ni Sashna, salamat sa 3 taon sa lahat ng happy memories, sa pag-aalaga mo at sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ko made-deny na minahal mo talaga ako ng sobra. Hindi ko makakalimutan kung paano mo ko inalagaan. Yung pagpupunas mo ng pawis ko tuwing nasa event ako, pagbibigay mo ng tubig bago ako matulog, pagmamasahe mo ng paa at likod ko kapag sumasakit, at yung pagdadrive mo sa akin araw-araw kahit gaano pa kahaba ang biyahe. Hindi ko rin makakalimutan yung pagtulong mo sa mga businesses ko kasi ayaw mong nakikita akong nai-stress. Yung consistent mong pagbibigay sa akin ng flowers every month na ikaw lang ang nakagawa nun. Lahat ng ginagawa mo para lang maging okay yung mood ko at mapasaya ako. Alam kong binigay mo lahat ng kaya mong ibigay sa loob ng 3 taon. Simula, naging partner kita. Anyway, abante tayo mga kahombre ko. Mukhang grateful naman ho si Sashna. Inangina nyo kasi mga lalaki kayo, umamin kayo sa babae nyo. Ipagkalat na natin tayo mga lalaki, pukin ang lalaki tayo. Ngunit, may
something ho na incredible na naman dito, mga kahombre ko. Yung 50 million, talagang may angas pa rin to mga to, mga kahombre ko. At talagang malupit. Hindurotot ka pa rin kasing hambog ka. Yung 50 million na utang mo sa akin at sa pamilya ko, wag mo nang bayaran. Tulong ko na yon sa'yo para magkaroon ka ng chance na makapagsimula muli. Gusto kong bumangon ka ulit kahit wala na ako sa tabi mo. Bigla, sa dulo, syempre. Hugas kamay na to, mga kahombre ko. Well, hindi ko alam kung ito ba hugas kamay o may ibig sabihin to o talagang totoo to, mga kahombre ko. Kasi, I don't know. Again, ang hirap kasing maniwala, no, na ang mag-partner for 3 years, di ba? Sabi nga ni Jed kanina, kasama kita sa chismisan, kwentuhan. Parang imposible, mga kahombre ko, na hindi niya alam. I don't know, man. I am not questioning Sashna, pero nagtatanong lang ako sa sarili ko, no, bilang isang opinionista, no, sa mundo ng YouTube. Like, possible kaya yon na ang isang mag-partner for 3 years nagkakaroon ng gantong mga black side, mga kahombre ko, sa relasyon nila, kung saan nagtataguan sila ng ganitong kalupit na sikreto. Parang imposible, mga kahombre ko, kasi 150 million o 200 million na utang, mga kahombre ko, parang imposible yun na maitago mo yun. For sure, may natawag sa'yo, may mga death threats ka, tapos hindi alam ng partner mo. I don't know, man. This is crazy. Kasi para magkaroon ka ng ganyang kalaking pera sa mga investors, for sure, talagang tatamaan ka dyan. At imposible naman na hindi alam at nakikita ng partner mo yon. Na-stress ka, na ang daming natawag sa'yo, naghahanap sa'yo. For sure, mga kahombre ko, hindi naman yan 150 na tao. In short, 1 million per head. Imposible, mga kahombre ko. Meron dyan, nagpautang siguro 10 million, 20 million, 30 million. Imposible naman, walang kakayanan niya mga yan magkaso. Naintindihan nyo na? Kaya para sa akin, imposible to, mga kahombre ko. Anyway, sa mga investors ni Jed at sa mga nagpahiram sa kanya, gusto ko lang linawin na wala akong napakinabangan kahit piso. May mga desisyon siyang ginawa na kahit ako hindi ko na rin maintindihan at wala akong kaalam-alam. Pero alam ko at naniniwala pa rin ako na balang araw maaayos niya ang lahat. I don't know. Itong last statement niya, ako opinion ko, mga kahombre ko, dahil nilagay niya naman to publicly, no? Sa mga investors ni Jed at sa mga nagpairam sa kanya, gusto ko lang linawin na wala akong napakinabangan kahit piso. Dito sa part na to, ang hirap nito na Istanbul, mga kahombre ko. Pero eto, no, bahala na kayong mag-judge. Ito na ang most awaited vlog ko na house tour na talagang marami naghihintay. Nasaan na yung vlog mo na house tour? Nakakalipas vlog. Ito na yon. Comfy lang, chill lang. Gusto ko ganun yung vibe na parang nasa probinsya pa din tayo. Kasi masyado nang congested ang Manila. Yan pa lang naman ang pupundar nating sports car kasi hindi naman ako anak ng politician eh. No? Kilala mo ba ako? Dan yung paint na yan, te. Worth 250,000 yan para sa paint na yan. Mukha ko yan. Ang gumawa naman yan is Japanese, si Mona Ichimura. At may turtle ako. Ayun o, nag-isang turtle ko. Magpakita ka kasi 46,000 ka. Ayan siya. Yan yung turtle ko na yan. Okay, punta naman tayo dito sa aking CR, ex-closet. Okay, ayan. Pagkapasok nyo, CR ko na agad yan. Okay. Klaro naman yan, no? May mga decision siyang ginawa na kahit ako, hindi ko na rin maintindihan. So, logically speaking, alam mo yon, hindi ko na rin maintindihan. Kaso, binanata niya na at wala akong kaalam-alam. So, bakit ang salita mo, hindi ko na rin maintindihan? Paano hindi mo na maintindihan? Tapos sasabihin mo, wala akong kaalam-alam. Man, seryoso, kaibigan ko si Sashna, but this is a big question mark for everybody, lalo na sa tulad ko na nagbibigay ng opinion sa social media. Alam niyo yan, mga kahombre ko. Pero, alam ko at naniniwala pa rin ako na balang araw maaayos niya ang lahat. So yun, mga kahombre ko, no? Napakalaking pera ho ang nandito sa gitnang ito, mga kahombre ko, sa sitwasyon na ito. Nangyari naman na talaga to noon. Kung saan nililinis niya ang kanyang pangalan, sinasabi niya na ganito, na ganyan. Nag-invest kami
Kay Jed kasi, yung partner ko, parang nakita ko yung post niya. crypto yun. Okay. Nagkaroon siya ng crypto. Tapos, ang crypto kasi, risk kasi yan. Tapos, bigla siyang nag-zero. 150 million. Tapos, bigla nag-zero. So, yung may pera ko doon na 40 million. So, nag-zero yun lahat. Ate, yung pera ko yun, ilang taon ko yung pinagpaguran naman. Yung mga ano na yan. So, nakuha mo na? Wala nga. So, hanggang ngayon, wala? Oo, siyempre, binabayaran lang ako na dyan ng paunti-unti. Tapos, yun. So, parang, siya talagang, alam mo, nag-upside down yung buhay namin. So, for short, nawala yung mga income namin doon. Nawala yung 40 million, tapos sa kanya, 110 million. Sa kay Jed? Oo, 110 million yung nawala naman sa kanya. Sinabi niya na to lahat eh. Kumbaga naulit lang to mga kahombre ko, no? Pero this time mukhang hiwalay na talaga sila. Kaso, mga kahombre ko, bilang isang content creator, parang ang dami kong questions na sana masagot talaga ito ni Sash na publicly o kung ano man. Kasi for sure, marami rin tanong ang mga tao, di ba? Kasi paano mo nakayanan, no, na magkaroon ng mga sari-saring bagay sa buhay mo na fineflex mo, no? Sa gitna ng ganitong klaseng problema. And isa pa, ang hirap naman maniwala, no, ng 100% na 150 million wala kang kaalam-alam. Tas magkasama kayo for 3 years. Man, I don't know, man, how true this is. Pero lahat ng ito ay haka-haka lang kasi opinion ko lang to. It's not even up to me to decide. Pero I'm just stating my facts. Yan yung mga pinakita nila sa social media. So, inevitable, no, na mapapaisip ka. If you flex something, then someday, dapat maging accountable ka kung ko-questionin niya ng mga tao, kung ko-questionin niya ng gobyerno. Yan ang sinasabi ko. Kasi ako, ginawa ko yan. Nangyari lahat sa akin yan. Ending, kinwestiyon ako ng BIR, kinwestiyon ako ng gobyerno, paano nangyari na may ganyang kang pera. Para magkaroon ulit ako ng credibility, pinakita ko lahat ng dokumento ko. So, yun lang naman, Sash na. Kung gusto mo talaga na mapatunayan sa lahat ng tao na tunay talaga ang iyong pinag-flex na sa'yo yan, na walang kinalaman si Jed, dapat manggaling yan sa'yo. Iba pa rin yung nalalaman ng mga tao ang totoo. I've had enough sa mga influencer na mga sinungaling, mga kahombre ko. Alam niyo yun? Nakakainis na po, no? Alam mo yun? Hindi tuloy maintindihan. So, saan galing yung mga pinag-flex nyo? Hindi to dahil sa inggit eh. This is about being real. 2026, man. It's time to be real. Enough with them bullshit, man. I've had enough of these things. Oh my goodness. Sobrang edad na ho natin. Tanda na natin, di ba? Paglalaroan pa ba natin ang mga feelings ng mga manonood? Come on, man. Pag ikaw ay mayaman, mayaman ka. Pag peke ka mayaman, peke ka na. X cancel. Yun lang yun. Di ba? Anyway, mga kahombre ko, eto, para sa akin din ha, kahit sino ang karelasyon ko, basta may utang na 50 million, pababayarin ko yun sa kanya. 50 million is 50 million. That's a life-changing amount. Lalo na, for sure, hindi naman bilyonaryo si Sasha. Hindi naman siguro siya nag-earn ng hundreds of millions, di ba? For sure, pinaghirapan niya rin yan. Pero posible yun, na nagkaroon siya ng 50 million. Sure yun. Lalo na nung peak nung career niya. Pero grabe yun, mga kahombre ko, di ba? Wala silang katakot-takot, no? Sa BIR, sa kung saan man, 50 million. Wow! Oh my God. Halatang mga immature pa rin talaga ito. Mga ito sa galawan, ano, mga kahombre ko, sa mundo ng pera. 50 million na utang. Like, sasabihin mo ng gano'n. Oh my God. Mamaya niyan, mahabol ka ng somebody sa government, tas wala ka naman maipakita, magkahiyaan pa, di ba? Anyway, mga kahombre ko, one love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!